Hi everyone. Niata karon diri sa may Kamarahan Ridge. So diri ako napili nga kuan location karon para pag himo ini nga video no kato ang review sa ato ang Ford Everest 2018 automatic transmission 2.2 ambiente model lang ni siya. Pero lipay tano kay 7 years and 3 months na siya. So nakasurvive pa niya na wala yung mga major issues no. Naaman pero may mga ginagmay pero na-handle lagi ako nato no. So before na ko na siya i-discuss, padayon sa nato ang 2019. Okay? So, hello everyone. Okay, let's continue our review. Naman nata sa 2018 no, last time. So karon padayon na to ang 2019 na review na ko sa kanina. 2.2 automatic transmission 2018 Ford Everest ambiente model na. So muna siya ang iyang manual, kauban sa manual no chart na mga instruction, and then nasa ni siya ang iyang manual. So isang ambiente ra siya but same manual sa mga titanium no. Sa mga sudlanan sulod siya dire. Ford. And then sa abrita sa itong mga files sa mani siya akong i-compile siya no. So manaman ta sa 2018 but siguro na ako wala na appeal but diretso ta karon sa 2019 kay 2019 magid ang atong plano karon. By the way, this is Ford Protect Premium Extended Warranty no. Kuha nila basta din man ang warranty information, maintenance record no. Dari na ako nangasulat ang mga repairs and maintenance no. So okay, so padayon ta sa 2019 in January 22 of 2019, I think this was my first time na flat ako ang driver side na tire sa front no. So I think wala lang yung video ani, wala ako naka-picture sa hindi na ako mga-trace a picture ko katulad. Actually I was going to Lumbia ato nga time. Dirito na hitabo sa may before kanang approaching the subida taas kaayo dito sa Pahiron Ridge no. Kaning from Bulua to Kanituan, then pagat-pat na road no paingon sa Lumbia. Diri mo kumagian sa una every Tuesday na aming Bible study no from 9 AM to 11 AM. So 7 years na sa karon, 7 years na ko ani na nag-attend na nga Bible study every Tuesday, 2 hours lang weekly. So kadtong time na flat ko ato, then wala pa na humanang ko anda. Dili pa to simentado tanan, kamulo pa silang concreting ang DPWH. So nalabyan ko sa mga taga DPWH na flat ko
First time to na ako nga tanggal sa ligid diha ng lisod ko. Actually, ni-try pa ganito silang drive na ako kay nalubong manggod-tugod. Gipugos na ako kay para maagi na ako makalusot ko ba. Ako mang gipaagi sa katong karsadang wala pa na man pag nito sa traffic ko. So napuslot kita ako na mong bigyan. Pinapalid sa to. Diyos ako ko. Sana ko ito. Pinapalid. Ito. Ito na. Okay. Yara. Suking hangin dre. Sige lang. Okay, so padayon ta. I-think. Gitangan ang itong pinapalid. So, mo ito no, na flat siya. So, dito sa Mr. Tire, I think mama na siya ng mas uptown, tapos si SM, likod sa Primavera, kanang ano, Mr. Tire ang tawag sa ilang company no. So, owned by MCG Marketing, Dagapon po. Change, ano lang, i-change ang tire. Kaya gitaod man ako to ang spare tire. Then nagpa-add ko nitro no. First time, I think this was my first time na nag-nitro ko. Instead na ordinary air sa kanang mapahangin ka dahil sa mga gasoline station. So ang gigamit is nitro. Kaya mas smoother siya compare sa ordinary air no. So after that, so ang gasto na ako is 495. Yun ang ibutang na ako diya. Then next, pagka February 18, 2019, I believe di naman is importante no ang date, but ako nagkikapag-emphasize ang date. Yung kanus anak ko siya nga mas netabo ba no. So kani siyang plate diha, kanang kuan sa plate. Okay, open. Kaning plate. Kani siya. I think kaduha naman siguro na ako ni or first time ni nalimot na ko no. Ay, first time kita ini. Kay temporary man to tong last time katong kanang bitong gikan papagawa sa kasa nga ang tawag na is for registration pa. Diba? So na ang first time nga nagpuli, wala pa ang license plate ato nga time. So kana pa diha atong gamit niya ang connection stick no. So ang bayad is 650. So kani car plate no. So dito ko no patao dani sa may Linkit Kai Center sa may Robinsons. So kaila to na ako ang kuan. I don't know, marag wala na siguro siya din trabaho karon. So mahimo sila og mga car plate sa mga motor o sa mga sakyanan. So mata siya no. So I think January man ata ni EMS, but January nga. So tungod kay January na to nakuha to 2018 ang unit. Sa first year niya, one pa lang change oil kay nag-juice siya sa kuan naman pod. Kaya timing man nato nga mo dool-dool sa 20,000 or kita man ni karong pilay yung knowledge niya no. So 20,390. Magdepende man sa good siya sa appointment nato ba sa Ford. Kaya naman pwede nga gusto ko karon isulod nimo dayon. So dili pwede nga no. So siguro timing taon nga dili kay busy to. Mostly busy gina siya ang kasa. So siguro mga 2 weeks pa 3 weeks schedule ni appointment. So muna yung schedule na ako is nahulog siya sa January 7, 2019 ang iyang first 20,000 na PMS no. Manamanta last year sa 2018 sa iyang first 10,000. So ang iyang 20,000 natabo siya last January 7, 2019. So akong nabayaran is 17,446 and 30 centavos. So ang 17,446 ba dako o gamay sa 20,000 kilometers periodic maintenance service? I think okay raman siguro ba. I don't know sa mga other brand no. Pila po ng ilaha. Sa man siya angay pangandaman pod kay yes na tay monthly niya kung kamulo pa kang monthly niya. Then mo sunod ni siya mudungan. So monthly na ako last time was 33,500 or to be exact 33,433. Nanan siya ito. So plus kami 17,446 and napakailaing mga pamaluton
fuel pa, and then yeah, ayun naman siguro nagpalit ko sa liquid rin dito naman kung siguro sa mga October naman po ito, so natay battery. So you have to sit aside or something. Okay lang kung kortahan di ka naman, problema kung kailangan ito makuha na kwarta. It's not an issue sa inyo ha, ang mga pinag part na maging siya kay ikuha ka ng asakyanan, so dapat ka-afford sige ka no. But para sa ako nga, I'm just an ordinary person nga nangarap lang nga maka-afford an event na ulaw ganito kay ambiente ra man gini siya no. But still sa ako nang ginaingon, Ford pa rin at saka Everest pa rin siya. Saka same lang naman ang manual, same lang ang mga ano, pero mas leaser nga lang siya sa ano, compare natin na. Pero kasi ako mahilig ako sa mga ganito adventure, sa bukid, so okay na rin no, hindi na kasi sayang isugok-sugok sa mga bukid. Pero hindi lang siya 4x4, mas hindi kita 4x4, pero mahal na sa kaayo. Pumunta ka afford ana sa karong nga panahon, so okay na kayo ni para sa ako. So unsay nagasto na to, I mean unsay gitrabaho sa first 20,000 kilometers PMS. So ang basahon mo ni siya no. Ano kaya yung shiny na yung nagduduk? Sa ako rin nilutang diha. So ano siya? Ano siya no? So performed 20,000 kilometers PMS check-up, perform change oil, replaced all filters. So tanan filters na ang ilisan sa first 20,000. Sa akong giingon last time, nasa first, in every 10,000, sa first 10, 30, kasi every 20 lahi man po. So 20, 40, 60, 80, 100, pareho na sila. And siguro na pa yung mga additional ana na pagdating sa panahon. And then, ang first 10,000, same ra siya sa 30,000, and 50,000, 70, 90. But, magkataas ang edad, na yung mga additional ana, no? Aside from the normal. Kaya syempre na yung mga wear and tear sa mga parts. So, possible na yung mga additional. So first 20,000 km PMS, ang iyang labor, I remember, January 2019 na siyang rate ha. So karon lahi na siya, mahal na siya. Then lahi na po ang lahi na model karon. Latest naman siya ng karon. Ang advantage sila ang latest karon kay every year na mag change oil, and every year sa akong ginamitan sa una every 10,000, 6 months na siya sa ako more or less. So sa pagkakaroon sa ilahan ng every 10,000, ano 10,000 or yeah, I think 10,000 or 1 year man sila, I think sa karon. So ako kung sa ako na nga time, so 20,000 na ako ang 1 year na sa akong ginamitan ba no. So, I think kaduhag yapon siguro kung mag-change oil. But sa karon yun, ang kung sa Ford karon is every year, or kung wala kong sa'yo, 10,000 or 20,000. O tayo naman siguro 20,000. No? I think 10,000. Ban gani, 5,000 lang no, other brand. Pero tungkol kayo synthetic, full synthetic, no, oil at ang ginagamit, okay lang, 10,000. 10,000 mag-go, okay man po, wala man po yung problema pag yun sa pagkakaroon na itong unit. So, ang i-replace tanan filter. So, naiupat ka filter, no? Aircon filter, mana ito, AC filter or cabin filter. Then, element assembly o air cleaner. Then, Helix Ultra nga EF5W30 nga oil ilang ginagamit. I think Shell man siguro yung brand, no? Helix. Then, element assembly fuel filter. Tag kuan siya ang fuel filter. Tag 4,185 ang mahal. 2,500 nga lang sa labas. Apat na yung set na ng 4 ka filters na yan sa whereas ako karon actually na ako karon sa LED light CDO nagpa PMS right after gina ako sa casa dito na ko sila kauban naman siya na ako. Shout out sa imo diha, Sir Josie Patrick, o sa imo ang mga tao diha, no? Si Brian, ang pinakapangitan diha nga mechanic, no? Si mechanic niya. So, padayon ta, ang iyahang miscellaneous, so
siguro apil na siya din mga trapo, no? So 812. So nag-ipon VAT 12%, 909. So total is 18,198. Siguro na i-discount mo nila mo siyang 17, no? So mo to, so naamag na sila yung mga checklist na ilang check kaya ang nila itong mga garage o something problema sa unit, ilan na yung mapid to para hindi ka maka-question yung balik sa unit mo. So mo to siya ang 20,000 nga periodic maintenance na ito. So next na hitabo last 2019 nagpataod ko sa rear camera kani and the front dashcam. So muna siya 70 my dashcam pro with 32GB RAM with 6 months warranty. So tag 4,500 siya, no? Siya. So sa lead lights video gyapon ko nagpataod kay Sir Joseph. And then 70 my dashcam gyapon with 32GB RAM. Yeah. Kani siya. So gamit siya sa gabi kalaga gyapon po gyapon siya. So total expenses is 7,500. Ang sa front is 4,500. Ang kaning sa likod is 3,000. So total of 7,500. So next is take picture. Pagka July next PMS na naman. So 30,000 na naman kasi tapos na ta sa 20,000, no, last January. So pagka July 4, 2019 perform na sa tawag 30,000 km check-up. So pila naman sa datong lugar to? Estimated cost nila there is 11,500 now. So estimated lang na siya. So inigkahuman sa trabaho dahil na ang exact na amount sa imong bayaran. So kung sila gibuhat perform 30,000 km check-up, change oil filter, air filter, and check and clean brakes, check suspension, check electricals, perform general check-up. So 2 hours of perform battery test dayon. So ang nabayaran is total gini nabayaran. So ulit diri ako sa pangitaon, I think na separate siya. Estimate nila is 10,500 but I think ang nabayaran ako is siguro na rin sa 9,000 o 8,000 plus. So kita ninyo ako rin batang liyan, no? So wala diri asa ka to, bakit ito napalid? Sige lang na itong subayan later on. So sa 7/4 kato July to siya, no? Anera man yung nabayaran. Okay, mamunto tagaan man ka before sa pag enter nimo sa ilano, tagaan ka ato before, not before, right after. Kung ibili nimo ang unit, tagaan ka nila to. After pagbayad nimo, tagaan sa kato ani. So muna ang nabayaran din ako is 9,970 ang ato ang 30,000 kilometers periodic maintenance service, no? So every time isulod sa kasa basta PMS, apil na ginang battery check, no? So mami ang lahang kuan sa battery check. So mga to, so 9,970. Kung wala ko na sa iyo, ang first 10,000 is naalang to siya sa 8,400 something. So I don't know, medyo ni mahal na siya, no? Siyempre after a year na siya, mahal na siya. Nahimo na siyang 9,970, so almost 10,000 na good siya. So na siya. So please comment down below if you are an Everest owner or gusto ka makuha ng Everest pod in the future or as soon as possible, or kung other brand mo ha, please may comment down below sad para ma-compare natin kung ilang mga expenses. So next pag October 4, 2019 dari na, no, gapacheck ko, I think check up po ani. So October, so July to ng PMS na. Pag October akong ipacheck check engine for unusual sound na ay magsaba as per client mo, karat-karat as per client. So dire na siya ang first na ako nga
actually worry sa kanigid siya injector nga problem, no. So mostly gyud I don't know sa uban, no, but sa ako actually baliwala ra na ako ni before kay ambot lang kung siya nitabo, no, if wala gid ako to sige pa under warranty. Kay ang una nakadikit na magyud ko ang ana yung tingugan. Abi na ko normal lang siya ba. Ano si karat-karat check na karat. Bitong under ang engine kay I'm a mechanical engineer man, so sa tingog medyo naamagin na yung mga usual lang ako ano. So mga dagko nga engine normal man siya kanang murag ginhawa ang engine ba under siya murag something magbalik-balik o murag circulation or something like. So apin ako normal ni siya, but ingon magatok mga kailang check na murag fuel knock din na siya, fuel knock sa injector. So dili dahil siya even ang iyang distribution sa fuel. So I take na ako picture ako ibutang diha na. So dili siya even ang kuan. So muna nga yung under mag-fluctuate siya, mukarat siya kung batayan sa una kana bitong kan hago kay siya. Pero kung normal lang na biyahe, sudod dili siya magawas sa una. So kung biyahe og lagyo, technically ako sa balay, di mapansin ako kanang before na ko sa palungon dito. Di na ako sa madunggan mo, action siya karat-karat yung ug karon ibalik siya actually karon 7 years and 3 months, no. Medyo nabalakan na sa ko gamay kay ibalik gid siya actually. Mas ni worse thing na gani. Then niilisa naman na siya ang actuator nito ng actuator, but kini is different siya. Kaning injector, no, fuel injector. Bilisan ang tulo ana, ambot nga wala na lang gipon nila giupat. Bilisan ang tulo, pil ang mga lines. Ang nakaproblema kay local siguro nga ibutang ako ano man ako to control to, no. I don't know kung anong or maybe original pero nibigay, I don't know. But after 6 years, ibigay siya. O dito na gina ko napansin. Wala ka 6 years. Ga-aso siya. Or I don't know, 2003 siguro ito. 5 years siguro. Mag-aso siya. Mag-white smoke siya every morning. Mag-paandar ko. Even not morning. Basta makapahulay siya. Di-paandar mo. So first time mo aso siya puti, bluish, or white smoke. Mawala ra po siya dayon. Lahi po niya nga problema before katong sa 2018 nga. Video set na ako nga i-assume siya gilusod na ako. Lahi sa itong problem. So hindi siya nagkarat-karat. So bilin ako sa kuan na timing lang kay kailan akong general manager before sa PPC, no. So shout out sa imo ha sir Sir Rex, no. Thank you so much Sir Rex na sa wala pa ka nag-resign makakampanti ko mo dool ba support kay siyempre kaila kaysa dili mo kaila na. So medyo kanang kuan ra bahiyang ra mong loob ba mo si Loden if ever na yung mga reklamo siyempre ta makadool compare sa dili mo kaila. Salamat ba ato kay so after ato hawa na siya like wala naman po ni I mean humanong po ako warranty so wala naman out na ko sa ila. So wala naman po yung mga trouble, problema nga din nagkuhin siya din noon. Kaya ang importante, nagamit na to siya. Then, dili mga dilatar at mga lakaw. So okay man po din noon. Sa mo to siya, no, manilang kuhan, diagnostic, you know. Overtrain and overhauling engine unusual. Mani ang ilang ito. Check engine for unusual sound na ay magsaba as per client, mukarat-karat as per client. So may utang nila. Unusual engine noise at idle. So mo to. So I don't know if i-listen ba ito o i-check ko man ito, no? I-diagnose nila. I don't know, same time ba ito, no? Mga patuloy ito. So ma-review rin ako na mga picture ito. Mga pa niya nga day. October 4, 2019. And at the same time, pa-check sa na akong brakes kay saba na po siya. Squeezing sound ba nga abi na ko normal lang siya kay itan ako sa YouTube before naman ako makita na siya kanang mag-off-roading bitaw sila naman ako hilig magmitan sa YouTube for that time madunggan man ako same sound anak ko normal siguro
Ang tingog niya mo. Ini-break ba? So, mawala na po na siya dahil mabasa, mawala mo siya, no? Pero siguro sa abo, kung yung mga batong gagmay, na siya sok-sok. Mutingog siya ini-break. So, ano yung sound kaya siya? So, sana siya nga, pinaglanggit ang product maintenance para kaanat. Ang 6 months mo ko layo, nakaisod siya kung sa libre ka anak. Sa brakes, importante rin mo siguro biyahe. So, mo to siya. Ang kabutang nila, check brakes for unusual sound. Front daw. Right hand side, no? Then chassis and alignment, brakes, system, brakes, music. So, ano nakabutang. Then, check na sa ang actuator, no? Remember, last 2018, check na ang actuator. Balik na sa check na sa akong actuator. Kaya nibalik na sa gihapon. So, tangdri, electrical, climate control, AC. Aircon, adjustment, troubles. Ito, I think, ginisan siguro gihapon nila, no? Under warranty. So, mo to siya sa 2019. And then, pagka October 22, 2019, mo na ni. Napataod ko sa spacer na, no? 35mm wheel spacer. So, pataod na ako. Actually, dili ko siya bag-og yun, no? Nga ako, kanang nagamit naman siya. Kadali lang. Try lang siguro. Sa akong kauban, rabod ako kung giulian. I think, ulian sa niya siguro same price. That was 9,000. Wheel spacer lang. So, unahan na siya ko. Pag testing na ko, try raman ito ako ba? Naulaw naman siya kung tanggal. So, padayon na nalagyan ako. Ipalit na ako na. So, pero ulit na ako iwan time ang bayad. Sagot raman ito siya. I think 2 bids na ito siya. So, okay man sad. Marag matsukis na ba kay pinagawas ang likid. So, okay man sad. Nahan siguro. Ang consequence lang is pisik kayo. Ano? Grabe ka pisik. Lumay nga ulan. Pisik na kayo. So, 800 lang bayad. Taod lang to sa wheel spacer. Then next is pagka same date 24 22 October 22 pagka October 24 wala na, bigay ng battery. First na bigay ang battery, no? Ang iyang stock na battery, Fumoco ang brand, nagbigay na. So, ang recommended na battery sa mga sa una sa Ford Bears Club, member naman ko nga time, I think June man ata, tapos 2019 na member ko sa Ford Bears Club. Nalabay ko dito sa kuan ba? Sa Uptown, shop ni Sir Joseph sa una, headlight siguro. So, gamay pa to yung shop. Isita lang ko, medyo ulaw ko kay ambinte lagi. I know this is pride, but kanang sobrahan kayo humiliation mo ba, humility mo. Dili maayo kay pride na siya, but kanang maulaw ko kay wapo kila Everest, Premium, Everest, Trend, ako ambiente lang, murag ubos lang akong pananaw sa myself. Pero maulaw ko gamay ba, but giwala na ko na siya nag-gap kay too much humility is pride man. So di maayo. So importante, wala equal lang god total Everest na gyapon mo ako. Yes, nadato sila. Itaon sa lang, ordinary lang, but dili mo na padatuay o unsa ba. Yung pa sa akong wife na naulam tayo. Gusto Everest na tayo. Ito pa rin. Because mostly of Filipinos mo god is having the family down. Di nila madawat or something. And it's too personal na, but ibang tao mga god is parang suya or hindi sila malipay sa achievement sa tao bang it's a simple achievement man yung kuan, but yung uban if tanaw nila nga marag kaan ka lain nila pagtanaw kaya skin sa full afford marag kung maka-afford tingnan na ba kabalo ko kaila ko sa mga tao nga kuan, but hindi natin ahipan sila. Problema na nila kung ano sila. So, okay, so padayon ta. Tagpila ang DIN 80 LN4 na Panasonic na battery.
So tag 6,900 siya during that time, no? October 24, 2019. So nag-ilis ko. Fresh na akong nag-ilis. So dito ko nagpalit sa Albimar. Sa Bulwa ra. I think tapos librahan sa Lapasan. Bulwa mo siguro ko ato. Or Lapasan ba ito na ilagay dala. Kaya wala sila stock. I can't remember na rin. Yeah, basta sa Albimar na ako ipalit ang battery na first time. And sa second time gan, ilagay ako kung ipalit. So pagka November 27 na sad, balik na si Kugasa. Kay sino problema na po da sa kasa kay check unusual sa AC passenger side na ay galagitik. I think ano man siguro gyapon check unusual AC passenger side promise time 2 PM. And at the same time, gipa-check sad na ako ang leaking sa propeller shaft, transmission side, no? So, sa pagkakaroon na agyapon na po ni balik na po siyang leaking. So, first time pa na akong change sa transmission fluid pag-ulang last, I think 2 weeks ago. So, ay alam po na ako na-discover na nag-leak na po dahil siya balik. So napagani po sa turbo hose. Usa sana sa akong bantayonon karon tuloy tao na siya but giniglik lang nako. Nay mo ra kasi gamay basa gamay moist lang. Oil siguro or fuel baka na siya nga. Bisik lang base po siguro gikan sa ilawom katong leaking niya no. Bisik siya gamay or something. Parang moist lang man siya. Limot ko pangutana nila last time pag PMS no. Kung sa transmission na pagsulod na ako at kanaan sa nang need na ko i-address karon sunod. Sa moto, November 27, 2019, i-check ang propeller transmission side o ilisan siya ang iyahang oil seal and then katong mga bolts sa dito ilisan so mga special tools kung dugay nakuha ang unit ato siguro mga 3 days yung bilin din na di ko kalimot ato kay nami event ato. Then, ipato dragani ko ako ni Sir Rex sa yan driver support or hindi mo personal batin niya ako. So, gihatod ko sa venue. Okay, wala ko nagamit. Pwede rin ko ito mag-taxi ko. Nag-offer man siya. So, dawat mo nasad na ako itong yung offer. So, thank you once again, Sir Rex. Next. Okay na. Next is 2020 na sad. So, cut na nato ng video. Kay next na sad na angle ang 2020. So thank you so much for watching and please comment down below and please don't forget to subscribe if you like this video and if you have gusto nimo tan-awon akong uban mga video, please feel free to click lang ana and please like and share. Thank you so much. Yes. Bye. Okay, ito hindi pa naayos no ang system. Schedule the list.